naman sa pagpasok ng bagyong Glenda sa ating bansa, ano nga kaya maging lagay ng ating panahon? Punta natin si Amor La Rosa. Amor, ano mangyari ngayong araw? Yes, good morning din sa inyo, Jules. Good morning, Pilipinas. Ngayon po, para po malaman po natin ang inaasahan lagi ng panahon, makakasama po natin ang isang weather forecaster na Pag-asa. Pero bago po yan, naglabas po ng advisory ang Pag-asa. Kanina lamang po yan at ito nga po nakakaranas po ng mga pag-ulan ang ilang bahagi po ng Cebu, ganoon din po sa Bohol, Siquijor at maging sa May Negros Oriental. Ito po inalabas. Yan po ay 6:42 ng umaga at inaasahan nga po natin na magiging maulan po ang inyong panahon at ito nga po heavy rainfall warning. Ito po yung inaasahan po natin na dapat po maging aware na po ang ating mga kababayan sa mga nabanggit na areas dahil inaasahan po ang pagkakaroon ng 7.5 mm to 15 mm amount of rain within 1 hour po yan. Kaya naman po inaasahan po natin na posible po talaga ang pagkakaroon ng pagbaha dito po yan sa mga affected areas. At nga po nabanggit ko kanina ay ngayon po makakasama po natin ang isang weather forecaster na Pag-asa. Walang iba kundi si Mr. Alzar Aurelio para po idetalye po sa atin kung ano na nga bang update natin tungkol dito kay Bagyong Glenda. Good morning, Mr. Aurelio. Good morning sa iyo, Amor. Ganun din po sa ating mga televiewers. Mr. Aurelio, ito nga po nga si Bagyong Glenda ay lumakas pa mula po sa pagiging isang tropical storm ay naging typhoon na nga itong binabantayan natin. So sa kasalukuyan, ano na po bang update natin sa lokasyon nito? May pagbabago na ba yung paggalaw nito at papaano po ba ito sa mga susunod pang mga oras at susunod pang mga araw para po malaman po ng ating mga kababayan kung saan sa ang mga lugar ito dadaan o tatama at kailan nga ba ito inaasahang lalabas ng ating PAR? Opo, at naging ganap ng typhoon itong si Glenda. Ang lakas ng hangin na tagling nito ay ngayon po ay umaabot sa 120 km per hour, samantalang ang gustiness ay umaabot sa 150 km per hour. Kanina alas 6 ng umaga, ang layo ng mata nito ni Glenda ay nasa 260 km east-southeast ng Legazpi City or 180 km east ng Catarman. At patuloy itong kumikilos na westward, papalapit dito sa Bicol region sa bilis na 20 km per hour. At inaasahan po na ng mga tatahakin ng Bagyong Glenda ang mga lugar nito. Una-una po, tatamaan po niya ang Albay sa Sorgon area. At inaasahan po natin mamayang gabi between 6 to 8 ng gabi. At susunod po dito, Camarines. At ito susunod ng Quezon, Laguna, Rizal, Cavite, Batangas, Metro Manila, Pampanga, at Bataan. Lalabas po siya sa Zambales, maaari pong bukas ng hapon o gabi. Dito sa Metro Manila, kung napapanatili ni Glenda ang pagkilos nito, maaari pong bukas ng umaga, between ng 6 to 8 ng umaga, ay maramdaman natin ang epekto ni Glenda dito sa Metro Manila. Okay, so ayan po mga kababayan na idetalye po sa atin ni Mr. Aurelio kung paano nga ba ang magiging galaw o yung tatahakin po na pagkilos nitong si Bagyong Glenda. At nabanggit nga po ni Mr. Aurelio na maaari po nga tumama itong Bagyong Glenda. Dyan po yan sa may Albay, Sorsogon area. Maaari po nga within today, maaari po nga mamayang gabi yan mangyari. At dito po naman sa Metro Manila, maaari pong maranasan na po natin o maramdaman na natin yung epekto nito nga si Bagyong Glenda. Maaari po yung bukas ng umaga. Kaya patuloy po kayong umantabay. Dito lang po yan sa Panahon TV. At Mr. Aurelio, ito naman po mula po kahapon, nadagdagan pa ba yung mga lugar na nasa ilalim public storm warning signals? At ano-ano mga lugar ba ang kabilang dito? Apo, nadagdagan po ang mga lugar pero kaunti lamang dito. Pero karamihan ay nagtaas po tayo ng mga storm warning signal. At ang mga storm warning signal number 3 po, dahil lang inaasahan po natin si Bagyong Glenda ay papalapit dito sa may bandang Bicol region, ang mga lugar po nakataas ng public storm warning signal number 3 kung saan ang inaasahan po natin lakas ng hangin ay umabot sa mula 101 hanggang 185 km per hour kung saan ay inaasahan po natin ito sa loob ng 18 hours. Ang mga lugar po ito ay Catanduanes, Albay, Sorsogon, Camarines Sur, Burias, Ticao Island, kasama na rin ang Northern Samar. Public storm warning signal number 2 naman dito sa Camarines Norte, Masbate, Marinduque, Quezon, kasama ang Pulilo Island, Batangas, Laguna, Cavite, Rizal, Laguna, Bulacan, Metro Manila, Samar at Eastern Samar. Public storm warning signal ay nasa po natin dito sa Romblon, Mindoro Provinces, Lubang Island, Pampanga, Bataan, Zambales, Tarlac, kasama na rin Nueva Ecija, Pangasinan, Quirino,
Nueva Vizcaya, Benguet, La Union, Aurora, at Northern Leyte, kasama na rin ang Biliran Island. So ayan po talaga po nga nadagdagan pa itong mga lugar na nasa ilalim po nito nga public storm warning signals. Kaya paalala po natin sa lahat ng mga residente na mga kabilang po dito sa ating mga storm warning signals. Magdoble ingat po kayo at syempre makipag-ugnayan na po kayo sa otoridad para po malaman po natin yung mga dapat po natin gawing aksyon bilang paghahanda nga po sa patuloy pang paglapit nitong si Bagyong Glenda. Diyan po yan sa ating landmass. At Mr. Aurelio, atin naman pag-usapan naman po natin ang lagi ng ating mga karagatan. Meron ba kayong nilabas na gale warning? At para naman doon sa mga lugar na hindi kabilang dito sa gale warning, ano po bang inaasahan natin na sea condition sa mga baybayin ng ating bansa? Opo, at papalapit nga po si Bagyong Glenda sa ating bansa, lalo po mga eastern seaboards ng Luzon at Visayas. Kaya inaasahan po natin itong eastern seaboards ng Luzon at kasama rin ang buong seaboards ng Visayas ay inaasahan po natin na maalon. At ang taas ng alon, inaasahan po natin aabot ng 4.5 meters. So, ibig sabihin po dyan, ay ating mangingisda at ganun din sa mga taong nagbabalak pumalaot. Huwag mo nang pumalaot dahil malalaking po pag-alon, lalo po ang Bagyong si Glenda, papalapit na po sa bandang Bicol Region. Ito naman, Mr. Aurelio, kanina nabanggit mo na kung gaano kalakas yung hangin na dapat asahan ng ating mga kababayan na kabilang nga dito sa ating mga public storm warning signals. Ngayon naman, ibahagi natin sa ating mga manonood ano bang inaasahan nating lagay ng panahon sa mga susunod na mga oras, lalong-lalo na nga dito sa mga lugar na inaasahang tatamaan o dadaanan nito nga si Bagyong Glenda. Una na po ay paalala po sa mga lugar kung saan nakataas ang public storm warning signals. Maging alerto po tayo sa mga posibleng flash flood at landslide. At doon naman po sa mga nakatira sa malapit sa dagat, taas po ang public storm warning signal number 2 at 3, ay asahan po natin mga posibleng storm surge. Ito yung bigla ang malaking alon, dulot ng Bagyong si Glendang papalapit sa ating bansa. Kaya po doon sa mga lugar po nakataas ang public storm warning signals, ay asahan po natin ang masungit na panahon, may mapagulan at malakas na hangin. At doon naman po sa lalawing bahagi ng buong Visayas, ganun din po ang lalawing bahagi ng Visayas, ganun din ang buong Mindanao, ay makakaranas po ng maulap na may mga light to moderate rains at thunderstorm. Mas maganda ang panahon sa lalawing bahagi ng Luzon kung saan wala po nakataas ang public storm warning signal. Tulad po ng Cagayan at Isabela, ay asahan po na maging bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga isolated lamang pong pag-ulan or thunderstorm. Okay, ulitin lamang po natin na i-emphasize lamang natin na posible nga po ang pagkakaroon ng storm surge. Diyan po yan sa mga bahagi na nasa ilalim nga po ng mga public storm warning signals. Lalong-lalo na po dyan sa public storm warning signal number 2 at number 3. Kaya naman po, yung paghahanda po ang dapat nating gawin para naman po hindi na po maulit yung ating naranasan noong kasagsagan nga po ng Bagyong Yolanda. At Mr. Aurelio, eto naman po dahil nga itong si Bagyong Glenda ay nasa kategorya na ng typhoon, para mas maging malinaw sa ating mga manonood at sa ating mga kababayan, ano ba ang dapat asahan kapag meron tayong typhoon category dito sa ating bagyo? Ito ba ay kung ikukumpara natin sa iba pang kategorya, ano ba ang pinagkaiba nito? Opo, meron tong tatlong klaseng bagyo dito sa ating bansa. Ito po yung tropical depression, tropical storm at typhoon. Ang pinakaiba sa tatlong nito ay yung hangin na dala nito. Una-una, ang tropical depression, isa siyang pinamahina sa tatlong bagyo. Ang lakas ng hangin sa malapit sa gitna ng bagyong si tropical depression ay abot lang po hanggang 64 km per hour. Samantala kapag ang tropical storm, mas malakas po yan kaysa tropical depression. Ang lakas ng hangin po niya malapit sa gitna ng bagyo ay abot sa 64 km per hour. Mula 64 ay hanggang 100 km per hour. Siyempre, ang typhoon, siya ang pinakamalakas na klaseng bagyo, ay abot po yan ng 118 km per hour o pataas. Okay, so ayan po mga kababayan, nalaman po natin kung ano po yung mga pagkakaiba nitong iba't ibang kategorya dito po sa ating bagyo. So ito po nga tropical cyclone nga po natin, yung bagyo, ay ayan po ay nakakategorize sa tatlo, no? Yan po yung tropical depression, tropical storm, at ganoon din nga po itong pinakamalakas na uri ng bagyo. Ito nga po yung typhoon na nagkataon nga po ito pong si Bagyong Glenda ay nandito sa kategoryang ito na typhoon. Kaya naman po paghandaan po natin yung posible pong maging epekto nito dito sa ating bansa. Ay maraming salamat po, Mr.
Mr. Alzar Aurelius, balahing impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon at syempre, dagdag kaalaman para sa ating mga manonood ngayon para maunawaan pa natin kung ano nga ba yung mga terminolohiya na ginagamit po natin sa ating ulat panahon. At ngayon po mga kababayan, kasalukuyan nga pong nagaganap ang isang press conference dito po mismo sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center kung saan ito po ay dinaluhan ni Dr. Esperanza Cayanan, OIC ng Weather Division ng Pag-asa, Dr. Vicente Malano, Acting Administrator ng Pag-asa, Dr. Ladrico Yudalida Jr., OIC and Deputy Administrator ng Operations and Services, at ganoon din po na Mr. Elmer Caringan, na kasalukuyan nga po siya po yung nagdi-discuss ngayon ng lagay po ng ating mga dams, at yan nga po isa po siya sa mga hydrologists ng Pag-asa. Na normal high na tinatawag natin. So yun lang po at salamat po sa inyo lahat. Okay, maraming salamat Mr. Elmer Caringan sa inyong update. Ngayon, palasalamatan ko lang po ang mga network na nandito. We have TV5, Radio Inquirer, GMS7, DCMM, DWIZ, Solar News, and UNTV. Ayan. Handa na po yung ating mga panel kung ano ang po yung katanungan ninyo. Sino pang question? Good na po ba tayo ng mga, kung may mga nawasak na po ng mga area dahil po sa bagyo, or may mga casualty po ba na recorded sa area po na inanuhan po ni Bagyong Glenda? Kung itong si Typhoon Glenda ay wala pa po tayong reported na casualty po dito dahil papalapit pa lang po ito ngayon dito sa landmass. So inaasahan po natin ang Kabikulan din po, according to Governor Salceda, nagpa-evacuate na po sila para po magkaroon po sila ma-maintain pa rin po nila ang zero casualty po rin sa area po nila. So far po, as of this time, wala pa po tayong natatanggap sa NDRRMC ng casualty within this Typhoon Glenda po. Okay. Meron pa po tayong katanungan. Yes, sir, Winnie. Inquirer. Habang papalapit pa lang yung bagyo at nasa dagat pa, may posibilidad na magbago. Yun nga yung sinasabi natin na anything is according to time, no? So hanggang na tumatahak siya papalapit, malaki pa rin ang posibilidad na magbago. Pero sa ngayong datos, ito yung pinapakita natin. Kaya nga importante na nagmo-monitor tayo hourly. So, importante na makita natin ngayon yung forecast track and then hourly, monitor natin. Hindi naman siya maglalayo dun sa kasalukuyan na forecast. Tsaka meron naman tayong probability area of uncertainty, di ba? So, hindi naman lalayo doon sa tinatawag nating cone, probability cone or area of uncertainty. Thank you. Meron pa pong katanungan. Okay. Dagdag ko lang. So, ang Virac radar po, kita na po yung bagyo. So, hourly po, accurate na po yung positioning natin. So, kailangan talaga i-monitor natin, oras-oras din, tingnan natin kung nasaan ang lokasyon ng bagyo. Andin ang bagyo kasi, every hour, hindi pareho ang display, ang yung movement niya. Nagbabago kahit paano konti. Hindi po uniform ang movement ng bagyo, oras-oras. Okay, thank you. Possible within this day, magla-landfall na. Opo, ay nasa natin mamayang gabi po magla-landfall sa may Bicol area or Sorsogon. Baka pwede ipaliwanag ulit. So yan po mga kababayan, nakita po natin ilan sa mga
po dito sa press conference. Nakasalukuyan nga pong ginaganap dito po yan sa Pag-asa Weather and Fault Forecasting Center. At ulitin ko lamang po yung nabanggit dito sa press conference. As of now, wala pa naman po tayong na-declare na casualty na kaugnay po dito kay Bagyong Glenda. At pinapayuhan nga po ang lahat na mag-monitor oras-oras. At syempre, kababanggit lang po ni Mr. Rene Pasyente na weather specialist po dito sa Pag-asa. No, inaasahan po natin na magla-landfall nga o tatama itong si Bagyong Glenda sa Maya Bicol area. Maaari po yang mamayang gabi. At tumutok lang po kayo dito po oras-oras sa Panahon TV sa Telebisyon ng Bayan para po malaman po natin kung ano nga ba ang mga dapat nating asahan pa dito po yan kay Bagyong Glenda. Magbabalik po kami matapos ng isang paalala. At yan po muna ang latest. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa. Mga kababayan, marami pa pong dapat abangan kaya magbabalik pa ang Good Morning Boss.